Isang mapagpalang hapon sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Yung ibabahagi ko po sa inyo ngayon na mabuting balita ay ito po yung part 2, paanyaya sa pamumuhay espiritual. Bakit nga pa natin, brothers and sisters, ito ang nais ng Panginoon na tayo'y mamuhay ayon sa espiritual? Sapagkat ang Diyos po ay espiritu, kaya dapat lamang po tayo na mamuhay ayon sa espiritu. Sapagkat kung tayo po ay mamumuhay ayon sa laman, mamamatay po tayo. May kamatayan po ang namumuhay ayon sa laman. Sapagkat ang pinag-uukulan po ng pansin nito, yung mga bagay sa sanlibutan nito. Yung mga bagay na makalaman, which is kalaban po yan ng Diyos. So kaya po sa bidyong ito, ini-encourage ko po kayo or itinuturo ko po sa inyo sa pamagitan ng Panginoong Hesus, sa pamagitan ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ibibigay ko po sa inyo yung kaalaman kung bakit nga ba bakit nga ba tayo ay mamumuhay ayon sa Espiritu. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Roma, nang sabi po dito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 5 hanggang 8. Sabi dito, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ayan po. Ang namumuhay ayon sa laman ay nagsisikap sa mga bagay na makalaman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. So malalaman po natin, brothers and sisters, kung ano po yung pamumuhay na meron tayo. Kung tayo ba ay may pananampalataya na sa Diyos, may pananalig na sa Panginoon, malalaman po natin sa pamagitan ng pamumuhay natin. Kung tayo po ay namumuhay ayon sa laman, kapatid, hindi pa natin kilala ang Diyos. Wala pa tayo sa Diyos at wala pa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat kung nasa atin na po ang Espiritu ng Diyos, ito po yung magtuturo sa atin ng mga bagay espiritual. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus sa aklat ng Mateo, huwag kayong mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat dito sa lupa meron ng magnanakaw at may naninirang tanga. Ngunit ang kayamanan sa langit na dapat nating impukin, which is yung Espiritu po at ang salita ng Diyos. Nakakalungkot lang, brothers and sisters, sa panahon po natin ngayon ay wala po akong naririnig na nangangaral tungkol po sa pamumuhay espiritual. So napakalaki na po ng pagkaligaw natin, napakalayo na po natin doon sa kautusan ng Diyos. Wala na pong nakakasunod. Gumawa na po tayo ng sarili nating release. Kumbaga sa trend, gumawa na tayo ng sarili nating daan. Hindi na po tayo nakabalik doon sa tamang daan na tinutukoy ng Panginoon. Wala na po, nakakalungkot na po. Ang mga tao ngayon, wala nang hilig sa salita ng Diyos. Bali wala na sa kanila ang salita ng Diyos. Makikita nyo po yan makikita nyo po sa pamumuhay natin. Kung ang tao ay may hilig sa salita ng Diyos at may hilig sa kabanalan. Makikita po natin yan sa pamumuhay sa pamagitan ng mga gawa natin. Sapagkat sabi nga, hindi nakapipitas ng ubas sa puno ng mangga. Kung ano yung bunga, ano yung puno, yun yung bunga. Ngayon, kung ano po yung nasa kalooban natin, kung ano po yung nananahan doon sa puso natin, kung ano po yung nasa isip natin, yun po yung lalabas at yun po yung gagawin natin.
Kapag mabuti po ang nasa loob natin, nasa puso natin, mabuti po yung gagawin natin. Kapag mabuti po ang nasa isipan natin, mabuti po ang gagawin natin. Yan po yung bunga natin, yung gawa natin. Pero kung tayo po ay puno ng galit, puno ng hinanakit, puno ng galit at hinanakit sa ating kapwa, lalabas at lalabas po yan. Hindi man sa bibig, sa pamagitan ng mga gawa po natin. Doon po natin makikita yan. Kaya malalaman at malalaman natin yan na ang isang tao ay pinaghaharian na ng Diyos or nasa kanya ng Espiritu ng Diyos. Malalaman po yan doon sa gawa natin at saka yung lumalabas sa bibig natin. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ang mabuting tao ay mabuti ang lumalabas sa bibig sapagkat tigib ng puno ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao, masama ang lumalabas sa bibig sapagkat masama, puno ng kasamaan ang kanyang puso at ang kanyang isip. Hindi po tayo makapagsasabi ng mabuti sapagkat kung tayo ay masama, hindi tayo makapagsabi ng mabuti. At kapag tayo naman ay mabuti, hindi po tayo makapagsalita ng masama. So doon po natin makikilala. Kaya kapatid, kaya po ito ang nais ng Panginoong Hesus na malaman po ninyo sapagkat marami po sa atin or kahit yung mga nagtuturo ngayon ay hindi po itinuturo tungkol sa pamumuhay espiritu. Wala pa ako naririnig ng ganyan, pamumuhay tungkol sa espiritu. Kasi sa pag-aaral lang, sa pakikinig ko, may napapakinggan ako minsan, instead na ang salita ng Diyos ang ipangaral or spiritual na salita, ang ipinangangaral yung mga bagay sa sanlibutan ito, sa daigdig na ito, which is yan po ay makalaman. Ayan po. So, kaya ko po ipinapaliwanag ito sa inyo. Bakit? Kasi magtatanong tayo, bakit nga ba kailangan natin mamuhay ayon sa Espiritu? Sapagkat ang Diyos po ay Espiritu. Hindi naman po tayo mapupunta sa langit ng kasama yung laman eh. Kasi hindi naman pwede tayo roon. Kailangan yung Espiritu. Kaya nga yung pinoprotektahan natin habang tayo ay namumuhay sa daigdig na ito, yung kaluluwa po natin na huwag mapunta sa impyerno. Kasi yung laman natin ito mga kapatid, wala yan eh, matutunaw yan. Babalik yan doon sa lupa. Ang kayo na nga dito. Yung pinoprotektahan po natin dito, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo umaating sa mga banal na pagtitipon, yung kaluluwa po natin na huwag mapunta sa impyerno. Sapagkat kapag napunta sa impyerno, yung kaluluwa natin wala na. Yung katawan natin ito na matutunaw, wala na. Hanggang dito na lang. Mapupunta tayo sa impyerno. Maghihirap tayo doon araw-gabi habang tayo ay nabubuhay doon. Kaya napakahalaga po na malaman po natin ang katotohanan. Sapagkat wala na pong naghahayag ngayon ng katotohanan, eh. Kanya-kanya na pong pahayag eh. Gagamitin ang salita ng Diyos para sa sariling kapakanan. Maganda pakinggan mga kapatid, maganda pakinggan eh. Kung hindi mo susuriin at kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, maganda pakinggan. Kung ikay namumuhay pa sa sanlibutan, maganda pakinggan eh. Mawiwili kang makinig. Pero kung nakakaalam ka ng salita ng Diyos at pinananahanan ka na ng Espiritu ng Diyos, yun mismo ang magtuturo sa iyo. Hindi sa Diyos yan. Ayan po mismo, ang Espiritu mismo ang magtuturo sa atin. Hindi sa Diyos yan. Sapagkat doon pa lang sa lumalabas sa bibig, puro material na bagay na dito sa sanlibutan. E paano tayo tatanggapin yan ng Diyos? Kaya nga tayo sinugo, kaya tayo hinirang upang ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi yung salita ng tao, hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito. Kung hindi yung mga bagay na makalangit. Kaya po tayo tinawag.
Ganyan po dapat ang palagay natin. Huwag natin ipalagay na tinawag lang tayo basta-basta. Hindi po magtatawag ang Diyos, hindi hihirang ang Diyos na pagkakatiwalaan ang mabuting balita ng Panginoong Hesus kung hindi ay yung salita na, yung paghahari niya dapat ipinapakilala sa daigdig na ito upang nang sa ganon maligtas po ang lahat ng tao, hindi po mapunta sa impyerno. Matuto bumalik sa daan ng matuwid, sa daan ng Panginoon. Sapagkat itinuro na po yan doon sa mga Israelita. Kaya nga lang, yung lahi nga natin, dahil mga hintel tayo, naligaw po tayo. Kaya ganyan po. So ngayon, magpasalamat tayo at naritong muli ang Panginoong Hesus, binigyan po niya ako ng authority upang ipahayag po sa inyo ang mabuting balita niya, which is yung salita ng Diyos. Bakit ko nasabi na authority? Makakapagpahayag ba ako nito kung hindi binigay sa akin, kung hindi pinagkatiwala sa akin ang kanyang salita, na ipahayag ko rin po sa inyo upang nang sa ganon, kung kayo po ay kanyang kadulugdan or magiging maibigin kayo sa salita ng Diyos, pagpapalain po kayo at isa rin po kayo sa mga tatawagin. Lalo na kayo mga nag-subscribe sa YouTube or kayo mga nagpa-follow dyan sa Facebook. Baka isang araw kayo naman po ang tawagin na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Kasi nakatakda na po sa atin yan, bawat isa po sa atin. Nakatakda na po kung anong ipagagawa sa atin ng Diyos. Marami lang kasi ini-ignore. Binabaliwala ang panawagan ng Diyos. Binabaliwala ang katok ng Panginoon sa puso natin. Ayan po ang dahilan kaya hindi natin nalalaman na kumakatok sa atin ang Diyos. Ini-ignore po natin ang katok. Sa pamagitan lamang po ng mga karamdaman, isang pamamaraan ng Diyos yun upang tayo'y magbalik sa Kanya. Kung napakinggan na po ninyo yung talinghaga ng Panginoong Hesus tungkol sa mga pananalita niyang talinghaga, na ang sabi niya doon, kaya niya ginagawa ang mga talinghaga upang ang nakikinig ay hindi makaririnig. At ay hindi makauunawa, sabi ng Panginoon. Ang dahilan po niyan kaya hindi tayo makaunawa ng salita ng Diyos upang tayo'y magbalik loob sa Kanya, sa Diyos. Yan po ang dahilan niyan. Magbalik loob tayo sa Kanya, sumuko tayo sa Kanya, isuko natin lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga pagkakasala. And then after that, magiging maganda na po yung buhay natin. Unti-unti po niyan lilinisin ng Diyos. Ang Diyos po ang naglilinis sa atin. Kaya yan po, yung pamumuhay natin espiritual, isa po sa paglilinis yan ng templo ng Diyos. Walisin po natin ang lahat ng kasamaan na narito sa loob natin, na sa puso natin. Alisin po natin lahat yan. Lahat ng pita ng laman, yung mga sanlibutan na pamumuhay, alisin po natin lahat yan. Kung napakinggan ninyo nung una na pahayag ko, yung tungkol dito nga sa pamumuhay espiritual, yung paglilinis ng templo, hindi po literal na templo ang ibig sabihin noon. Ginawa lang ng Panginoong Hesus yun upang gayahin po natin at binigyan tayo ng kanyang salita na ang tinutukoy na templo ay ang katawan natin. So yung paglilinis, dapat gayahin po natin. Itaboy natin ang lahat ng karumihan sa isip natin, sa puso natin. Walisin natin, paluin natin palabas, which is yan po yung masasamang espiritu. Pumapasok po sa atin yan, hindi lang natin alam. Kaya nga yung mga ginagawa natin, udyok ng espiritu yan na masama Meron mo hanggang 8 na masasamang espiritu yung papasok sa atin, kaya napakasama po natin. Ganyan po kapag wala po tayong proteksyon sa Diyos. Basta-basta na lang nakapapasok sa isip natin, sa puso natin, yung masasamang espiritu.
Pero kung alam po natin yan, hindi basta-basta makapasok yan at hindi makakapasok yan kung tayo ay pinoprotektahan ng Panginoon. Kaya sa bidyong ito, kaya nga, sabi nga dito, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nauhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ayan, tuloy natin. Sabi dito sa 6. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ayan po, kung tayo po ay nagsisikap sa pamumuhay ayon sa laman, ay magbubulid po sa atin sa kamatayan. Ngunit kung tayo ay nagsisikap na mamuhay ayon sa Espiritu, magdudulot po ito ng kapayapaan at buhay. Tuloy sa 7. Ang sabi dito, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang namumuhay sa mga kung ang sinumang namumuhay ang sinumang nauhumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ayan, ang namumuhay, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ayan, ang namumuhay sa laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman at hindi natin kayang sumunod sa utos ng Diyos. Tayo po ay lumalabag kapag hindi po natin sinusunod ang utos ng Diyos. Napakarami po sa atin. Yun na nga lang po yung mga rebulto Sinabi na nga na huwag kayong gagawa, ay gumawa pa. Katulad ng mga Israelita noon, pinauna na sa kanila na huwag kayong gagawa ng mga rebulto, larawan na inanyuhan, nagpagawa sila ng nagguyang ginto kay Aaron, na kapatid ni Moises. Kaya anong nangyari sa kanila? Nagandamatay sa ilang. Sana wag pong mangyari sa atin yan at wag sana nating abutin. Kaya pakinggan po ninyo ang mensahe ng Panginoong Hesus kumakatok sa mga puso ninyo. Huwag po ninyong i-ignore kapag yan po ay dumating sa inyong pintuan. Buksan po ninyo ang puso ninyo. Papasukin niyo ang Panginoon. Upang maligtas po tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yan po ang layunin natin Kaya ang hindi po natin alam, kala po natin kasi wala nang muling pagkabuhay. Meron po yan. Baka sa susunod na video, yan ang natin, mga kapatid. Akala po kasi natin, ganito na lang yung buhay natin. Kapatid, meron pong muling pagkabuhay. Kaya nga po iniingatan natin yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, na huwag mapunta sa impyerno. Sapagkat yung kaluluwang iyon, yun mismo, yung lalagyan uli ng laman panglangit. Paano kung mapunta sa impyerno yung ating kaluluwa? Di wala na. Isa lang yan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Wala nang ibibigay uli. Kasalanan na po natin yan. Matigas ang ulo natin. Minsan lang po magbigay ang Panginoon. Hindi na po ulitin yan. Kaya ingatan po natin yan na ipinagkaloob sa atin upang magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan po ang natin, ayan po yung goal natin, kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas po tayo sa kapahamakan. Yan po yung purpose po niyan, hindi nakikinig lamang po tayo para
Maraming nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi kayang gawin. Bakit? Kasi wala po sa atin ang Espiritong nagtuturo. Pagkapakinig natin, sasalubungin tayo ng dyablo, aagawin sa atin yan, yung salitang iyan. Kaya kung hindi po tayo matatag, wala po. Nakita niyo yung talinghaga tungkol doon sa binhi na inihahasik. Ang inihahasik ay na binhi ay ang salita ng Diyos. Yung binhing nahasik doon sa daanan, yun po yung tinuka ng ibon. Ang dyablo po yun, kinukuha kagad sa atin yan upang hindi po tayo maligtas at hindi tayo manalig sa Diyos. Ganyan po yan, kinukuha po yan ng dyablo, sinasalubong tayo. Kung ano-ano yung ino-offer niyan. Kaya wala po, kahit anong pakinig natin ng pakinig ng salita ng Diyos, kaya hindi po natin magawa. Dahil inaagaw po sa atin ng dyablo yung salita. Sinisingitan niya ng kung ano-anong offer, mga mabubuting bagay sa sanlibutan ito, which is kasuklam-suklam sa Diyos yan. Anuman ang mabuti para sa tao, kasuklam-suklam po yan sa Diyos. Kabaliktaran po yan. Ang mabuti sa tao lang po yan mabuti. Pagdating sa Diyos, kasuklam-suklam po yan. Ayaw ko lang pong basahin kasi nagmamadali. Ayaw kong humaba po yung video ko kasi random po yan na sinasabi ko po sa inyo. At ito po yung tinutunghayan natin. Ang sabi dito sa 8, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ayan hindi maaaring kalugdan ng Diyos yung namumuhay ayon sa laman. Kaya ingatan po natin yung mga binhing nahasik sa puso natin. Huwag ho natin pabayaan na maagaw ng dyablo. Ayan po yan ang dahilan kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo umatin sa mga banal na pagtitipon upang magkamit ng buhay na walang hanggan, maligtas po yung kaluluwa natin. Ayan po ang dahilan niyan. Huwag natin gayahin yung iba na pupunta ng simbahan, todo forma, todo pabango, todo alahas. Pagdating doon, nakikinig ba nandoon sa dilim? Kung ano-anong mga chismisan ginagawa. Ayan, malapit na naman yung Pasko ninyo. Paalala mga kapatid. Di ba? Ganyan, lalo na kung dalagat binata ay sos, Maria Josep. Imbis na magsisimba, aatin ng salita ng Diyos, makikinig ng salita ng Diyos nandoon sa dilim. Kung ano-ano mga pinagagawa. Ganyan po tayo. Tapos ito naman nakikinig, pumasok na ng templo, pumasok na ng simbahan, pero walang nahiuwi na mabuting balita. Parang ako noon nung ako nasa sanlibutan pa, brothers and sisters, kapag ako po nagsisimba noon, kasama ko yung aking sister and wife, nakakatulog ako. O kaya naman, minsan hindi ko maintindihan kasi napakalakas nung echo nung microphone, yung tawag doon, yung speaker, malakas yung echo. Kaya siyempre nag-e-echo doon sa simbahan, hindi mo maintindihan yung sinasabi. Kaya pag tayo ko, ano bang topic? Kasi wala, lumilipad yung isip ko. Kahit anong gawin ko. Kaya wala akong naiuwi na mabuting balita. Sabi ng Panginoon sa akin, kaawa-awa naman ang taong ito. Ni walang naintindihan kahit isa. So hindi ko akalain na. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus doon kay Pedro mula ngayon, mga tao na ang uhulihin mo, hindi na isda. Sabi ng Panginoon nung nandoon sila, nung nangingisda sila na wala silang huli. Sabi ni Pedro,
Sabi ng kay Pedro ng Panginoon mula ngayon, mga tao na ang huhulihin. Ayan. So ganyan po mga kapatid. Kaya ito po ang nais ng Panginoon na malaman po natin, lalo na kayo mga nagsasubscribe. Wala po akong salapi na may papabuya sa inyo kung hindi itong salitang ito ng Diyos, ng Panginoon. Ang maibibigay ko lamang sa inyo, hindi po ako katulad ng iba na nakapagbigay ng mga literal na pera, kayamanan. Ako. Ayan. So yan, ginugulo na naman ako ng Diablo dito. Ino-off na naman yung aking sound card. Ayan. Talagang itong si Diablo. So yan po brothers and sisters. Kaya nga sabi, at ang mga namumuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ang mga namumuhay ayon sa laman ay hindi maaari kalugdan ng Diyos. Kaya ang itinuturo po natin ngayon is spiritual na pamumuhay. Kasi nga po, ang sabi nga dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ayan po, Espiritu at buhay. Yung Espiritong iyan, yan po yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang gumabay at magturo sa atin ng lahat ng bagay. Kaya kapag meron na tayo nito, hindi na po tayo dapat namumuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay tayo. Sabi nga dito, mamamatay kayo kung kayo'y namumuhay ayon sa laman. Ayan, Espiritu. Kaya nga kasi nga, bakit? Espiritu at buhay. Ang sabi dito sa aklat ng Juan chapter 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos po kasi ay Espiritu. Ngayon, kung gagawa po tayo ng mga bagay na makalaman, kalaban po tayo ng Diyos. Espiritu ang Diyos. Siyempre, kung Espiritu ang Diyos, dapat mga ginagawa po natin, yung pamumuhay po natin ay espiritual. Yung mga bagay na kinahumalingan natin ay mga bagay na espiritual. Hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito. Kapagkat kalaban po yan ng Diyos. Ayan, kasi ang Diyos Espiritu. Kaya nga ang Panginoong Hesus nagkatawang tao upang tayo'y makalapit sa Kanya at malapitan siya, mayakap siya, mahawakan siya. Kaya nagkatawang tao siya. Napakatalino ng Diyos Ama. Kaya siya nagkatawang tao. At kaya siya namatay upang tayo'y tubusin. Kaya siya namatay sa krus nung 3 araw, siya ay muling nabuhay upang tayo man ng kanyang pagkabuhay ay mabuhay din naman po sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ayun po dahilan yan. Lahat po yan may Kaya napakabuti po ng Diyos. At iniwanan tayo ng kanyang salita ng Panginoong Hesus. At meron tayong sinusundan. Kumbaga ito yung kayamanan, kapatid, na tinutukoy doon sa parable ng umalis yung kanilang Panginoon at tinawag itong kanyang mga alipin. Yung isa binigyan ng 5,000, yung isa binigyan ng 2,000, yung isa binigyan ng 1,000. Itong binigyan ng 1,000, brothers and sisters, ibinaon niya yung kanyang salapi, yung salapi ng Panginoon niya, na dapat sana inilagak niya sa bangko or ipinangalakal upang magtubo. Dahil sa tamad siya, ibinaon niya. Nung bumalik ang Panginoon niya, wala siyang mahibigay ngayon na tubo. Kaya anong ginawa sa kanya, itinapon siya doon sa labas, iginapos. Pero yung binigyan niya ng 5,000, pagkaalis ng Panginoon, pinangalakal na kaagad. Hinanap buhay niya, kaya nagtubo ng 5,000. Ayan po yung 2,000 din, nagtubo din siya ng 2,000.
Kasi pinangalakal din niya yung salaping iniwan sa kanya ng Panginoon. Pero hindi po literal yan na salapi. Ang tinutukoy po dito ay ang salita ng Diyos. Pagkaalis ng kanyang Panginoon, nangaral siya kaagad. Kaya pagbalik ng kanyang Panginoon, may ibinigay siyang tubo, which is naligtas doon sa kasamaan. Meron siyang kaluluwa na naligtas doon sa kasamaan. Yung isa na binigyan ng 5,000, nagtubo siya ng 5,000. Yun yung naligtas niya, 5,000 din na kaluluwa. Nagbalik loob sa Diyos. Yung binigyan din ng 2,000, nagtubo din siya ng 2,000. Yun po yung tinubo yun. Ang ibig sabihin po yan, hindi po literal yan na pera. Ang tinubo po niya doon, yung mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel na pinapahanap ng Panginoong Hesus, nagbalik loob ngayon, nagbalik sa kawan ng Diyos. Ayan po ang ibig sabihin niya na tubo. Yung mga iba kasi ginagawang literal, kala nila negosyo. Palibhasa puro. Yan po yung tinutukoy po doon. Ang salita ng Diyos ang inihasik po sa atin, ang tagapaghasik po ay ang Panginoong Hesus. Ang bundok, ang bukid ay ang sanlibutan, which is tayo pa rin po yan kung tayo po ay makasanlibutan. Kaya ingatan po natin yung binhing nahasik sa atin. Itago po natin sa puso natin, sa isip natin. Sayang po. Tuloy. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Roma chapter 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Sa 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ayaw pa mo? Tatawagin kang anak ng Diyos? Diba? Ayan po ang dahilan kaya itinuturo po ng Panginoon ang pamumuhay espiritual. Hindi po yung pamumuhay ayon sa laman. Kasi mamamatay po tayo doon. Kaya nga sabi nga dito, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Diba? Patayin natin yung mga gawa natin na makalaman, patayin natin sa pamagitan ng spiritual na bagay. Kasi sumasang-ayon lang tayo, hindi natin alam yung pala'y magpapahamak sa atin. Basta na lang tayo sumasang-ayon, dapat sumang-ayon tayo kung kayo po ay nagnanais na mamuhay ayon sa Espiritu, kung nagnanais po kayong magkamit ng buhay na walang hanggan, umpisahan na po ninyo ngayon na, hindi bukas, ngayon na. Umpisahan na po ninyo mamuhay ayon sa Espiritu. Kung hindi po nyo kabisado, pwede po kayong mag-message sa akin kung paano ninyo sisimulaan. Pwede po kayong mag-message sa turo ko sa inyo. Ngayon, kung hindi naman po sa akin, tumingala lamang po kayo sa langit. Na andun po yung pinanggagalingan ng salita na binibigay ko po sa inyo. Tutulungan po kayo at bibigyan kayo ng karunungan. Ganyan din po yung ginawa ko noon. Nung ako'y nag-uumpisa lamang. Actually, kabago-bago ko pa nga lang may mga tanong na sa akin. Ang daming nagtatanong, nagme-message sa akin. Unang-una nilang tinanong, saan ka sasamba? Wala ka naman simbahan. Di sinare ko sa kanila, sabi ko, basahin ninyo yung sa aklat ng Juan chapter 4:24. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sabi, tahimik sila. Paano ikaw sasamba? Ikaw lang mag-isa. Sabi ng ganon, at wala kang simbahan. Sabi ko, puntahan nyo yung Mateo. Doon sa
chapter 7 yata yun yung turo ng Panginoong Hesus tungkol sa pananalangin, na kung kayo ay mananalangin, pumasok kayo sa inyong silid at isara ninyo ang pintuan at doon kayo manalangin sa inyong amang nakakikita sa inyo at gagantihan kayo sa inyong mabuting ginagawa ng lihim at gagantihan kayo ng inyong amang nakakikita ng kabutihan na ginagawa ninyo ng lihim. Isara ang pinto. Hindi ko po alam yan. Tumingala na, Lord, hindi ko po alam ang sagot nito. Alam nyo naman, kung talagang kayo nagbigay sa akin ito, na ipangaral ko ang mabuting balita, sana po bigay niyo sa akin ang sagot. Hindi ko akalain yun. Pagbukas ko at sinabi sa akin ng Espiritu, puntahan mo yung Juan 4:24. Ayun. Kaya napakabuti ng Diyos. Ayan. So ano ang dapat nating gawin upang tayo ay makapamuhay ayon sa Espiritu? Ayan, excited yan. Mas maganda po yan mga kapatid. Maganda pong katanungan yan. Ayan, kaya inuulit ko po, brothers and sisters, kung hindi po ninyo maunawaan yung aking mga ipinapaliwanag, pwede po kayong mag-message sa akin o kaya tumingala kayo sa langit. Lord, bigyan niyo po ako ng katalinuhan, karunungan, upang maunawaan ko po itong sinasabi ng bungal na ito. Ganun lang. Hindi magtatagal, makikita niyo, may ngipin na ako. Ganun lang, tumingala kayo sa langit mga kapatid, humingi kayo ng karunungan at yun ang magkakaloob, siksik-liglig at umaapaw pa na karunungan kapatid. Sapagkat ang karunungan nariyan lamang po, naghihintay lamang po na tayo'y lumapit sa Kanya, which is ang Panginoon po yun, Panginoong Hesus. Ayan, naghihintay lamang po siya. Bibigyan tayo ng karunungan noon. So, bakit nga ba? Ano ang dapat nating gawin upang tayo ay makapamuhay espiritual? So, ang sabi nga dito sa aklat ng unang Korinto ay ng ikalawang Korinto, ang sabi dito ni Apostol San Pablo, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Sino ba yung tinutukoy dito na humiwalay kayo sa kanila? Sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi. Sino ba ang maruming ito na tinutukoy dito, brothers and sisters? Kaya po tayo inalalayo ng Panginoon kasi nga, ang sabi nga ng Panginoong Hesus, tuloy natin dito, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Ayan, kapag tayo po ay humiwalay sa kanila at huwag tayong humipo sa kanila, tayo po ay magiging anak. Ang sabi dito, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Kapag humiwalay pala tayo doon sa mga taong iyon na sinasabi dito at huwag tayong humipo sa kanila o dumikit man lamang, tayo po ay magiging anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo po ay naging anak ng Diyos, pasok na tayo. Pasado tayo. Lalo na kung pinagkalooban na po tayo ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, malapit na tayo sa paghahari ng Diyos. Ayan. Kailangan kunting pa para makarating tayo sa finish line at talagang maging ganap tayo na lingkod ng Diyos. Ayan po yan. Hindi porket naghahayag na tayo ng salita, nakarating na tayo sa ating paruroonan. Hindi pa po. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Ayan po. Kaya nga sabi lang dito sa aklat ng ikalawang Korinto chapter 6:17, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. O di ba?
Doon po tayo makapamumuhay ngayon spiritual kapag tayo po ay inaccept na ng Diyos na tayo'y anak niya at itinawag na at itinuring na natin na ama siya. Paano natin tinuturing na ama? Pinapakisamahan natin yung mga marurumi pa. Di ba? Sino ba ang tinutukoy dito na huwag nating nahiwalayan natin at huwag kayong humipo? Sino ba ang tinutukoy dito at ano nga ba ito? Bagay ba ito? Tao ba ito? Di ba? Yan yung mga sino ba ang tinutukoy dito? Pakinggan natin, puntahan natin ang unang Korinto chapter 5 verse 11. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw, ni huwag kayong makisalo sa gayong tao. Ayan po, para tayo po ay makapamuhay ayon sa Espiritu, humiwalay po tayo. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Isa sa mga unang hakbang po ito para po tayo ay makapamuhay ayon sa Espiritu. Lumayo tayo sa mga taong tinutukoy dito. Sino nga ba? Ito yung nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, nagnanakaw, ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Ayan po, yung mga taong ito dapat nating iwasan. Yung nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid. Kapatid, yung tinutukoy ditong pakikiapid, hindi po ito pakikiapid ng lalaki ay ng may asawa may asawa. Ang tinutukoy po dito na pakikiapid, ito po yung nakikisangkot ka sa masasamang gawa ng mga tao. Ayan po yung tinutukoy dito, spiritual po kasi ito. Nakikisangkot ka sa mga gawain ng masasamang tao. Yung nagsasabing Kristiyano siya, ngunit siya ay nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw. Huwag kayong makisalo sa gayong tao. Lalo na yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at hindi magtatagal yan. Baka ikaw na rin ay nakisamba ka na rin. Di ba? Ayan po yung unang sinabi noon ng Panginoon Diyos Ama sa mga Israelita, na huwag kayong makikisama sa mga bansa na pupuntahan ninyo, yung palalayasin ninyo. At baka hikayatin kayo na sumamba o kumain ng mga handog nila o pagkain nila na nihandog doon sa mga Diyos-Diyosan. Alam na natin yun, kung sino yung kumakain. Bahala kayo dyan. Ayan. Ano pa ito? Ano ba pakikiapid? Kaya yung pakikiapid, brothers and sisters, ito po yung pakikisama sa sanlibutan. Ayan po yung pinagmamalaki ng mga sanlibutan, makasanlibutan. Pakikisama ikaw, kapag hindi ka nakisama, pangit na raw ang ugali mo. Ganyan po ang sanlibutan. Kapag hindi ka nakisama sa kanila, of course, uusigin ka ng mga iyon. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Kapag inusig kayo, dapat kayong magalak, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat ganyan din ang ginawa noon ng anak ng tao. At ganyan din ang ginagawa nila noon sa mga bulaang propeta. Di ba? Dapat tayong magalak kapag tayo ay inuusig ng sanlibutan. Pero mo, pakikisama na alam nila kailangan kung lasenggo ka, makilasing ka rin. Kung chismoso ka, makichismis ka rin. Kung magsusugal ka, kailangan makipagsugal ka rin. Ayan yung pakikisama ng sanlibutan, brothers and sisters. Kaya hindi po natin alam yan, maliban na may magturo sa atin, hindi po natin malalaman yan, malalaman yung mga bagay espiritual. Ayan po yung kailangan nating layuan.
Yung mga nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid. Yung pakikiapid po dito, ito yung pakikiisa. Ang sabi nga dito sa aklat ng unang Korinto chapter 6 verse 18, huwag kayong makiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Ayan po, brothers and sisters. Yung pakikiapid po kasi, yung pakikiapid literal, ito po yung nakikiapid ka doon sa may asawa, ng may asawa, maging lalaki man o babae. Siyempre, kapag nakiapid ka, ginagawa ninyo ang gawain as a mag-asawa. Pero in realidad, hindi mo siya asawa, kaya nakikiapid ka. So, ganyan din po. Ang napipinsala noon, yung pag-iibigan ng mag-asawa. Yung pakikiapid literal. Ang napipinsala noon, yun po, yung pagsasama nila, pagmamahalan nila. Winawasak ng taong nakikiapid. Pero sa pakikiapid po ng kasalanan na ginagawa ng iba, ito po yung sariling katawan natin. Ang sinisira po natin dito. Kaya nga sabi dito, huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Sariling katawan natin, kapatid. Halimbawa, nagnanais kang sumunod na or mamuhay espiritual. Ngayon, hindi mo maiwasan ngayon yung mga kaibigan mo. Inaya ka ngayon magsugal. Nakisawsaw ka na naman, nakiapid ka na naman. Yan po yung tinutukoy doon na pakikiapid na sarili natin, yung atin pinipinsala. Pero yung pakikiapid literal, ang pinipinsala po doon ng taong nakikiapid, yung relasyon ng mag-asawa. Yung pag-iibigan nila. Nung literal na mag-asawa, yung natural na mag-asawa sila. Ang sinisira ng nakikiapid, yun po yung relasyon ng mag-asawa. Pero sa pakikiapid po sa mga kasalanan ng iba, yung sarili po natin yung sinisira natin, which is yung templo ng Diyos. Yan po yung sinisira natin sa pakikiapid. Kaya ang pakikiapid po, hindi po yan doon sa literal na bagay na yon. Sapagkat ang sinisira po natin doon, yung pag-iibigan ng mga involved, both side. Yan po, pag-iibigan nila, yung relasyon nila. Ayan po, kaya nga sabi, huwag kayong ayan po, upang tayo ay makapamuhay espiritual. Huwag tayong makikiapid sa mga ginagawang ibang kasalanan ng tao. Katulad ng pagnanakaw, katulad ng pagchichismis, pagsusugal, etc. etc. Huwag po tayong makikiapid doon kung tayo po ay nagnanais na mamuhay espiritual. Kaya nga sabi dito, humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ngayon, kung patuloy tayong makikiapid sa kanila, kasi masasama nilang gawa, hindi po tayo tatanggapin ng Panginoon, Diyos, ng Ama. So wala, hindi tayo makapamumuhay espiritual. Mamamatay tayo. Yan po yan, kaya mag-isip po tayo. Maging matalino po tayo, hindi katalinuhan ng sanlibutan, sapagkat iba po ang katalinuhan ng sanlibutan. Kabaliktaran po. Ang katalinuhan sa sanlibutan, kamangmangan para sa Diyos. Ang mayaman sa sanlibutan, busabos para sa Diyos. Sapagkat hindi po nananangam ng mga bagay-bagay sa sanlibutan ito ang Diyos. Ang mga bagay espiritual ang naandoon sa Diyos. Kaya yun po yung pagsikapan natin. Kung nagnanais po kayo ng buhay na walang hanggan, magkamit ng buhay na walang hanggan, ayan po ang mga hakbang na dapat nating gawin. Ayan. So, ano ang dapat nating gawin? Gusto ba natin malaman? Of course, siyempre, kailangan kong ihayag sa inyo yan. Mamuhay tayo ng bagong buhay kay Kristo. Ayan po ang dapat nating gawin upang tayo'y maturuan
kung paano tayo mamuhay espiritual. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 17 hanggang 32 nang sabi dito sa aklat ng Efeso chapter 4. Ayan, pakinggan po ninyo brothers and sisters at unawain, sapagkat ito po yung mga bagay na ito na dapat nating gawin kung nagnanais po tayo na mamuhay espiritual. Dito po natin malalaman kung ano yung dapat nating gawin. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 17 hanggang 32. Ang sabi dito, ang sabi po dito ni Apostol San Pablo, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hinter. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Ayan, di ba? Walang kabuluhan eh. Ganyan tayo kasi ito po yung lahi natin, mga hinter. Ngayon, kapag hindi po natin bibitawan yung lumang buhay natin, yung pamumuhay natin ayon sa laman, kung hindi po natin itatakwil yan, kung hindi po natin yan itatapon, kapatid, wala pong kabuluhan para sa Diyos yung mga sinasabi natin. Yan po ang itanim natin sa puso natin. Walang kabuluhan para sa Diyos yung mga iniisip ng sanlibutan na para tayong mga hintel. Ang hintel po kasi wala itong dinidiyos, wala kilalang Diyos. Hintel, pagano, yan po. Kaya ang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hinter. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kita nyo? Wala tayong kabuluhan. Wala tayong bahagi sa kaloob na sa buhay na kaloob ng Diyos. Wala tayong kabuluhan. Kung hindi po natin itatakwil yung lumang buhay natin, kung hindi po tayo mamumuhay ayon sa Espiritu, wala po tayong kabuluhan. Kaya sayang lang. Kaya tingnan nyo, di ba? Lahat ng mga gawa natin, makasanlibutan pa rin. Pag-uugali, asal, parehas lang ba yun? Di ba? Hindi natin may tatago yan, brothers and sisters. Kaya nga katulad, like I said, na kung ano yung bunga, ano yung puno, yun yung bunga. Kung ano ang laman ng dibdib, yun ang ilalabas natin. Kung ano ang laman ng puso. Kung masama ang laman ng puso natin, yun ang lalabas sa bibig natin. Kung kabutihan ang laman ng puso natin at ang isip natin, mabuti po ang lalabas sa bibig natin. Malinaw po tayo dyan. So tuloy natin. Ang sabi dito, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyang kaunti man. Wala na silang inuatupag, kundi pawang kalaswaan. Ayan, no, di ba? Pagka nagkachismis-chismisan pati yung mga nakailalim-ilalim ibubulat-tat di ba? So, paano ka ngayon magiging mamumuhay ayon sa Espiritu kung ganyan yung mga lumalabas sa bibig natin? Tapos kung ano yung di ba, naandyan yung puot, galit sa puso natin. Paano makapamumuhay? Paano maninirahan sa atin ang Espiritu na ipagkakalob sa atin ng Diyos? Kung ang puso natin ay puno ng galit, puno ng puot, galit, hinanakit, inggit, di ba? Wala. Tapos pasimba-simba pa tayo. Wala naman tayong napapala kasi wala tayong napapakinggan, wala tayong naunawaan Dahil kung naunawaan po natin na dapat ginagawa po natin kung ano ang utos ng Diyos. Di ba?
hindi natin masunod ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos. Ganun lamang po yung kadali. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya, ayan o, di ba? Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang kabanalan, ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ayan po, kabanalan, katuwiran. Hindi yung baluktot na nagpipilit ka pa rin ituwid, mali na yun. Kasuklam-suklam na sa Diyos yan. Kailangan pagkabaluktot, baluktot. Kapag ituwid, kapag matuwid, matuwid talaga. Ano lang yan. Tuloy. Dahil dito, ayan, itakwil na ng bawat isa ang kasinungaling. Nakaw! Ito pa, kasinungalingan. Kaya ba natin itakwil ito? Kahit magkangiwi-ngiwi na yung bibig natin sa kasinungaling, may pagtanggol lamang natin ang sarili natin kahit baluktot na. Tutuwirin pa. Talaga naman. Paano tayo makapamumuhay espiritual niyan? Baluktot na, tutuwirin pa. Sa panlibagong kabaluktutan. Mas Maria Josep Santa Maria Bulacan. Sa mana. Ayan, tuloy. Ayan, kaya nga sabi niya, dahil dito itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. So, ibig sabihin, kapag nagalit ka, hindi ka pa nagkakasala. Pero, kapag hindi mo inalis kaagad ang galit sa puso mo, kapag iyan ay nag-ugat, namunga ang galit na iyan, kapatid, doon ka nagkakasala. Kailangan alisin. Magalit ka dahil gusto mong matuto siya, gusto mong maligtas siya, gusto mo siyang ilayo sa kapahamakan, kaya ka nagagalit. Wala pong wala pong pwede pa sa Diyos yan. Pero kung magagalit ka na may intention ka pang sarili mong kapakanan at ibinaon mo sa puso mo yung galit na iyon, kapatid, huwag ka nang umasa na ikay maliligtas pa. Baka maging cancer pa yan sa puso natin, yung galit na iyan. Kaya kitingnan mo, makikita mo sa mga taong may galit, may puot sa puso. Sa kilos lang, sa pananalita lang, malalaman mo na. Ang Diyos kasi, sa Diyos kasi walang nalilihim. Lahat nahahayag. Kaya hindi po tayo makapalilihim sa Diyos. Makikita, lalabas at lalabas. Like I said, nga, kung ano yung bunga, yun yung puno. Ngayon, kung puno ng kasamaan yung puso mo, yun yung lalabas noon. Yung kasamaan. Yan yung makikita ngayon sa pagkatao. Magre-reflect yan sa pagkatao natin eh. Lalo na kapag naiirita ka na, nakikita mo na yung kinaiinisan mo, kinabubusitan mo. Andyan na, gagawa ka na ng para ka ng toro na. So yan po, brothers and sisters, kailangan mag-ingat po tayo. Ayan, alisin na natin. Hindi po masama ang magalit sa kapwa. Kung ito po ay ikabubuti niya at ikaliligtas niya. Ganyan po ang Diyos eh. Tinatapik yung mga tao na ayaw tumigil sa kasamaan upang maligtas po kayo, maligtas tayo.
Ganyan po ang ginagawa ng Diyos. Huwag nating gamitin yung sa napakabuti ng Diyos. Talaga naman, mabuti ang Diyos. Sa mga mabuti nga siya sa masama at saka mabubuti rin eh. Diba? Pero huwag nating gamitin na dahilan yon. Kailangan alisin po natin yung galit natin sa puso natin upang, upang hindi po mag-reflect ito sa katawan natin, sa pamumuhay natin. Kahit anong tago natin yan kapatid, hindi po natin may tatago lalo na yung galit, yung puot. Naku, hindi natin may tatago yan. Kapag nakita mo yung kinapuputan mo, kapag nakikita mo yung kagalit mo, doon na lumalabas na yan eh. Ay, tuloy na natin ito, huwag na natin patagalin. Ayan. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gagamit ng masamang pananalita, sikapin lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakaririnig. Ayan. Meron nga, nagagalit nagsasalita kung ano-ano na lang Wala na sa hulog Kaya doon din lumalabas yung mga uneducated people or educated person. Kapag nagagalit na, wala na sa wala na sa kumbaga sa grammar, wala na sa dictionary. Kung ano-ano lumilikha na ng kasinungalingan. Ayan, kailangan magsalita tayo, yung may matutunan yung kapwa natin, yung makakarinig sa atin. Kung magagalit man tayo, may matutunan sa atin yung kapwa. Ay, kahit nagalit yung taong yun, pero maganda yung mensahe ng pagkagalit niya. Ikatututo natin. Ganun po yan. Pero kung magagalit tayo nang wala naman, Sus Maria Josep Santa Maria Bulacan, tuloy. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang espiritu, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ayan yung espiritu na nasa sa atin. Ayan yung magiging tatak sa atin na magiging tatak ng Diyos, ang katibayan ng inyong katubusan. Ayan, ibig sabihin kapag nasa atin na po ang espiritu ng Diyos, natubos na po tayo sa ating mga kasalanan. Pinawi na po ng Diyos ang mga kasalanan natin. Although napawi na po yan Noong namatay ang Panginoong Hesus sa krus, namatay din po tayo Nung siya ay nabuhay ng ikatlong araw, dapat may pagkabuhay din po tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Which is yun na po yung spiritual na pamumuhay. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay Diyos siyempre kung ang Diyos ay espiritu, ang kanyang anak espiritu. Meaning to say, kaya lang siya nagkatawang tao upang matalo ang may alay po sa kasalanan. Mawala po, matubos po yung mga kasalanan natin. Kaya po ginawa ng Diyos ng ganon. Diba? Tapos, ngayon, ayaw nating mamuhay ayon sa Espiritu. Diba? Ano magagawa ko? Sa Diyos, may magagawa ang Diyos. Hindi kaya gawin ng tao, magagawa ng Diyos. Kaya kapatid, ikaw, kung mapanood mo po ito, huwag na po kayong magdalawang isip. Ngayon, kung hindi nyo alam, paano ang first step, although itinuro ko naman lang po sa inyo, pwede po kayong magliham, pwede po kayong mag-message sa akin, or mag-chat. Matutulungan ko po kayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus, sa pamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Ngayon, kung nag-aalinlangan kayo sa akin, tumingala lamang kayo sa langit. Humingi kayo ng karunungan, katalinuhan. Ipagkakaloob po sa inyo yan.
Mahal po kayo ng Diyos. Kaya po ginagawa niya ito. Tingnan nyo ako na walang kamuang-muang nito eh. Tingnan nyo. Diba? Kung hindi dahil sa pagmamahal sa inyo, matututo ba akong magsalita ng salita ng Diyos? Matututo ba akong may pangaral sa inyo? Wala rin naman po akong pinag-aralan. Diba? Dahil sa mahal kayo ng Diyos. Sino pang pagkakatiwalaan dito sa daigdig na ito na magpahayag ng katotohanan? Halos wala na eh. Puro pang sarili na lang ang iniisip ngayon eh. Magpapahayag ng salita ng Diyos, mga literal na bagay. Ikalaban nga ng Diyos ang literal na bagay. Yung mga bagay sa sanlibutan ito eh. Tapos yun pang ituturo mo. Adi wala na mangyayari. Yan, so ituloy natin para mas maganda. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, mandalait, at mananakit ng damdamin. Ayan huwag tayong mananakit ng damdamin ng kapwa. Diba? Iyon lamang po ay nakapagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Paano makapaninirahan sa atin ng Espiritu ng Diyos? Nanglalait tayo. Kaya ngayon sabi nga doon yung mga tao na dapat iwasan natin, yung mga nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nanglalait, sumasamba sa Diyos-Diyosan, di ba? Nagdanakaw, naglalasing, huwag daw tayong makisalo doon sa mga ganong tao. Tapos sabihin, mga Bisaya pangit ang ugali. Ambot sa imo. Maghilom ka diha. Mga Bisaya pangit ang ugali. Abay, yung pagsalita mo lang ng ganyan, palagay mo ba magandang ugali yun? Ihigit ka pa sa mabahong isda eh. Ba't mo sasabihin yun sa kapwa mo? Bakit? Ang Bisaya ba ginugulo ka ba? Hindi ka naman ginugulo, di ba, ng mga Bisaya? Yung pagsasalita mo lang yung kapatid, mas mabaho ka pa sa isda eh. Mas malansa ka pa sa isda. Tapos sasabihin mo, pangit ang ugali ng mga Bisaya. Mas malansa ka pa sa isda, kapatid, yan ang tandaan mo. Yung pagsasalita mo lang ng ganyan mabuti sana kung inapi ka ng mga Bisaya. Mabuti sana kung minaltrato ka ng mga Bisaya. Di ba? Yan yung panghuhusga ba natin? Di ba? Kung nais po nating mamuhay espiritual, wag na po tayong manlalait. Wag po tayong huhusga. Yan po yung mga bagay na dapat nating alisin. Panghuhusga sa kapwa. Kala natin ambot ayun na, nagpapakilala po sa atin pagkatao natin kapag tayo po ay ninalait natin ng ating kapwa, kapag inuhusgahan natin ng ating kapwa, nagpapakilala lamang po sa pagkatao natin na tayo ay may mas marumi pa, mas mabaho pa sa basura. Yan po. Kasi wala namang ginagawa sa atin yung mga tao di ba? Nagpapatunay lamang po yan na mas mabaho pa yung pagkatao natin sa basura. Di ba? Paano ka mamumuhay espiritual niyan? Kung ganyan tayo, manlalait tayo, huhusga tayo. Ambot naisingit. Thank you, Lord. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan ng kabuhan po. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So yan po, brothers and sisters, nalaman nyo pa po, pinahayag ko na po. Kung kayo po ay hindi pa rin mamumuhay ayon sa Espiritu, kayong makapapanood nito, hindi ko na po yung kasalanan
kung mapahamak po yung ating kaluluwa pagdating ng araw. Ito na po, nilalapit na po sa inyo ng Panginoon ang kanyang salita sa pamagitan ko po, sa pamagitan ng Espiritu Santo na sumasa akin upang ihatid po sa inyo ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Kaya sana po kung kayo po ay makapanood ng bidyong ito, wag po akong hanapin ninyo. Ang Diyos po, wala po akong magagawa doon. Isa lamang po akong alipin na sumusunod sa utos ng Diyos. Wag po akong hanapin ninyo, wag po akong intindihin ninyo. Ang intindihin ninyo yung salitang inihahayag ko, which is ang salita ng Panginoon. Wala po akong magagawa. Ang Diyos may magagawa. Kaya siya po ang hanapin ninyo. Siya po ang pasalamatan ninyo. Purihin ninyo ang Diyos, hindi po ako. Dahil alipin lamang po ako na tumutupad sa aking tungkulin. Isang alipin lamang po ako na dapat kong sundin ang iniuutos sa akin ng Panginoon. Ayan, siyempre love ko ang Panginoon ko. Dahil love niya rin ako. Sinusunod ko ang utos niya. Ganyan din pong ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay inutos ng Ama. Sinusunod niya ang utos ng Ama. Kaya nananatili sa Kanya, nananatili sa Ama ang pag-ibig ng nanatili sa Panginoong Hesus ang pag-ibig ng Ama. At siya naman nanatili sa Ama. So ganyan din po tayo. Kapag tayo po, inibig po natin, tinupad po natin ang mga utos ng Panginoong Hesus, mananatili din po tayo sa Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ay mananatili din po sa atin. Actually, nandito sa Juan yan eh. Ay, medyo napapahaba na po kasi yung video eh. So, yan po brothers and sisters. Sana po saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y muling mapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa ikaliligtas po natin sa pamumuhay espiritual upang tayong lahat ay maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan. Lagi po ninyong tatandaan, wag po ako ang hanapin ninyo, ang Diyos ang hanapin ninyo, sapagkat siya, ako'y isang alipin lamang na pinagkalooban ng kanyang kayamanan, ng kanyang binhi upang ihasik ko po sa inyo. Sana po kayo'y maging tulad ng isang mabuting lupa na nahasikan ng binhi na namunga ng tig-100, tig-10, tig-20 o tig-30. Yan po, sana po ganyan pong mangyari sa atin. Tumimo sa puso natin ang salita ng Panginoon. Hanggang sa muli brothers and sisters, God bless you all. Thank you Lord, thank you Jesus.